Panginoon, salamat po sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na maglalagak ng oras ng kanilang panahon para po mag-aral ng iyong salita. Ang dalangin ko po, ang patuloy na pagkilos po ng Banal na Espiritu sa aming buhay at patuloy na malayang paghipo niya po sa puso ng bawat isa as we continue to proclaim your goodness, teach your word. Samahan mo po kami at patuloy kaming nagpapakumbaba sa lahat ng aming mga pagkakasalay, humihingi po kami ng tawad. At dumadalangin minsan pa ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan at sa mga kapatid namin na nanonood ngayon at yung pong manonood pa, patuloy po silang i-blessed, pagpalain, bigyan ng karunungan, pangunawa, at pasyensya rin, Panginoon, all throughout ng aming pong discussion. We offer this to you, O Lord. Ang dalangin po namin maluwalhati ka pong patuloy sa pangalan ni Jesus na po aming dalangin. Amen and amen. Ayan, welcome Ate Riza. Glad to see you again po. Purihin ang Panginoon. Sige po. So, sa pagpapatuloy po ng ating serye, ang ating pong topic sa unang quarter po ng taong ito is Who is God? Tayo po ay nasa ikalimang session at pag-uusapan natin ngayon yung Judge. Okay. So, sa gabing ito, tingnan natin ano ba yung objective? Bakit ba tayo nagkakaroon ng ganitong pag-aaral? At ano ba yung gusto nating marating somehow sa pag-aaral na ito? Una, to enable us to know about God's nature. Para magkaroon tayo ng pagkakilanlan sa nature ng Panginoon, sa kanyang character, sa kanyang attributes, para patuloy natin siyang ma-appreciate kung sino ba ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Okay? At patuloy na makita natin, hindi lang natin siya ma-appreciate fully, kundi mahalin natin siya at ilagak natin yung ating pananampalataya at ang ating buhay sa ating pong Diyos. That's why who is God ang ating pong topic. At the same time, para ma-realize po ng bawat isa na yung pong ating Diyos is a personal God. Lagi niya pong gusto na tayo ay tulungan, turuan, i-guide, at samahan dahil hindi naman kasi vendo machine o band-aid ang Panginoon pagdating sa mga panahon na kailangan natin. Tandaan natin, mahal niya tayo, He created us, at the same time, meron siyang purpose sa buhay ng bawat isa. At dito makikita natin that kailangan nating ma-realize din na meron tayong eternal purpose at yung ating pong destiny nakasama po ang Diyos. At para patuloy nating makikilala yung pong tinatawag na yung puso ng Diyos patungkol po sa atin. At lahat ng ito ay patuloy nating tinatalakay sa 7 serye po ng ating pong topic o ng ating series na Who is God? Kung gusto niyo pong mapanood pa o matunghayan yung mga nakaraan nating pag-aaral, nasa YouTube page po. Just type Potter's House of Arabia, one word lang po. Lalabas po doon yon, yung pong ating YouTube page at patuloy na masutunghayan natin yung mga nagdaang topic. God our Creator, God is a personal God, God is love, at yung last week ay Almighty God. And this morning, this evening, we're going to talk about part 5 o yung tinatawag nating the righteous judge. The righteous judge. Ito po yung ating ikalimang topic. Sabi dito, sabi sa John 5:22 to 23. Sinabi ni Jesus na siya ay binigyan ng authority na humatol ng Diyos Ama. Meron siyang power o authority para mag-judge po sa ating lahat. Sinabi niya dito sa John 5:22 to 23, bukod dito, ang Ama ay hindi humahatol sa sino man, kundi pinagkatiwala sa anak, si Jesus, ang lahat ng paghatol upang parangalan ng lahat ng ang anak o kung paano pinararangalan nila ang Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Ama na nagsugo sa Kanya. Oo, si Jesus ay naparito sa mundo upang iligtas ang lahat na nagtiwala sa Kanya, sabi sa John 3:16. Ngunit sabi nga, sa pagdating ni Jesus, siya ay darating bilang isang hukom. At matatandaan natin
na si Jesus ay sa kanyang pagkamatay, ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, dinala ni Jesus yung pong paghatol kay Satanas. So ang mangyayari po dito, ang mga hindi nananampalataya ay hahatulan din po sa bandang huli ng Panginoong Jesus. Si Jesus po ang siyang magja-judge over believers at non-believers. Anong ibig sabihin nun? Ang sabi po sa Biblia, sa James 4, verse 12, yan, nasa screen natin. There is only one lawgiver and judge, and the one who is able to save and destroy. Sinasabi po sa salita ng Panginoon sa James 4:12 na ang Panginoon po ang maghuhusga sa lahat ng believer at unbeliever. Kaya sabi doon, sinabi ni Santiago o ni James na hindi tayo dapat basta-basta humahatol din po sa ating kapwa. Bakit? Kasi nga, hindi natin yun trabaho. Trabaho po ito ng Diyos. Kaya nga sabi doon sa bandang huli, yung mga taong magaling humatol sa kanilang mga kapatid, ito yung mga taong mayayabang daw. So tandaan natin, si Jesus lamang ang may karapatan na mag-judge sa ating pong lahat. Kaya naman, sa lahat po ng pagkakataon, okay, ang Panginoong Jesus po, ang siyang nagbigay din sa atin ng pagkakataon na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan upang hindi rin niya tayo i-judge. At makikita natin to dito na mayroong nag-iisa lamang na lawgiver at judge, the one who is able to save and destroy. Kung ibig daw po nating mapatawad ng hukom, batay sa kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay maliligtas. Meaning to say, tayo pong lahat ng mga naniniwala kay Jesus, okay, darating siya to save us. Tayong mga tao, yung mga mananampalatayang umaasa po sa Kanya, hindi natin dapat ipagpalagay na tayo'y mas angat sa iba. Hindi po. Tandaan natin, there is only one lawgiver. Iisa lamang at tagapagbigay ng batas. At judge, tagapaghusga, the one who is able to save and destroy. Kaya ang sinabi doon po sa Hebreo 9:27, man is destined to die once, and after that, to face judgment. So alam natin na tayong lahat, pagdating po ng takdang panahon na tayo po ay namatay, tayong lahat ay haharap po sa Panginoon. Okay? At dito po, huhusgahan tayo ng Panginoon kung ano yung mga ginawa natin dito sa lupa. Sabi nga doon sa mga, parang lalabas daw po na magkakaroon ng isang malaking, pagpalagay natin na pagkaharap natin sa Diyos ay merong isang malaking screen. Okay? At dito iisa-isahin ng Panginoon. Ano yung mga ginawa mo dito sa lupa? Okay? So whether it is good or bad, sabi nga po, tayo ay kanyang hahatulan. Okay? Kaya naman, tandaan natin na kapag tayo po ay namatay at pag tayo po ay humarap sa Diyos, siya yung Diyos na kung saan siya ang ating magiging hukom at dito natin makikita kung gaano ang Panginoon ay kay buti at mapagmahal po sa tao. Kaya lang, sabi dito, hindi lahat naman ng tao ay sinasabi nating may mga tinatawag na option. Okay? Hindi pwedeng isa lang. Parang ganito. Every human has two option. Sabi doon, yung unang part, every human has two inevitable and unavoidable destiny. At ito nga yung death and judgment. Kapag ang tao ay namatay, syempre hindi mo yan kayang iwasan. At the same time, bukod sa ikaw ay namatay, ikaw ay i-judge. Hindi mo yan kayang parang lagpasan or sabihin natin, i-avoid. Hindi yun. Lahat ito ay darating po sa isang tao. At pangalawa, every human has two options in judgment. Pagharap mo sa Panginoon, merong dalawang option na mangyayari. Okay?
At ito yung tinatawag nating salvation or destruction. Malinaw po. Hindi natin kayang i-avoid yung death and judgment. At pag tayo po ay humarap sa judge, ating Diyos, kay Jesus, sabi doon, yung option is either you will be saved or you will be destruct. So paano nangyari yun? Ano bang ibig sabihin ng salvation or destruction, death, and judgment? Tingnan po natin. How is God as a judge? Meron po tayong 5 punto na kung saan pag-aaralan natin. Hindi naman po kahabaan yung ating pong lesson, but I hope and I pray na lahat po tayo ay maunawaan, at kung meron po kayong tanong, kindly ask, approach me lang po, send me a message, and I'm willing po to answer the question. Okay po? So sa ating pong, for the sake ng time ng pag-aaral natin, ay nagkaroon tayo ng tinatawag na 5 punto upang lubos po nating maunawaan how is God as a judge. Ayan, good evening, Doktora. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. So sabi dito, God will judge in righteousness and truth. Pangalawa, God will judge the secret things. God will judge all men. God's judgment is for eternity. And God gives confidence on Judgment Day. Isa-isahin po natin para mas maunawaan po natin. Okay? Number 1, God will judge in righteousness and truth. Ano po ba yung reputasyon ng Diyos bilang siya ay magiging judge? At paano siya magja-judge nang merong tinatawag na fairness? Okay? Sabi doon sa, wala ito sa screen, pero sabi doon sa Psalm 98 verse 8 to 9, let the rivers clap their hands, let the hills songs for joy together before the Lord. For he comes to judge the earth. He will judge the world with righteousness and the peoples with equity. Okay? Ayun. Good evening, Kuya Richard. Thank you for watching also. Okay, sabi doon, ang Panginoon, He comes to judge the earth. He will judge the world with righteousness and the people with equity. Paano po yung mga taong merong posisyon, merong kapangyarihan, maraming pera, or yung mga sikat? Makakaapekto po ba ang judgment ng Panginoon dito? Can we trust yung judgment ng Diyos? Opo. Kasi po, ang Panginoon, God's judgment will always be fair, perfect, and just. At hindi po kasi kinukonsider ng Panginoon kung ikaw ay may posisyon, kung ikaw ay may kapangyarihan, kung ikaw ay sikat, o kung ikaw ay maraming pera o walang pera. Okay? Hindi yan kinukonsider ng Panginoon, bagkos ang lahat ng kanyang desisyon at ang kanyang paghuhusga ay according po sa katwiran at katotohanan. Paano yun? Napag-aralan natin for the last Thursday that God sees everything. Nakikita niya po ang lahat. And He knows everything. Therefore, wala pong lingid sa ating Diyos. Kahit saan ka magpunta, kahit saan ka magtago, ano man ang iyong iniisip, lahat ng ito po ay nakikita at alam ng Panginoon. Therefore, we can trust whatever judgment God gives based on His full knowledge of the situation. He knows and He sees everything. God, He is a God of all wisdom. At the same time, His judgment will always be perfect. Okay po, klaro tayo ron mga kapatid. Okay, praise God kay Ate Sheila and kay Ate Iza na kasama natin sa live.
Tingnan natin ang sinabi doon sa Psalm, sa second slide, 96:13. They will sing before the Lord, for He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the people in His truth. Tayo po ay umasa at manalangin na sa pagkakataong ito, sa paghahari po ng Panginoon, sa katwiran, sa buong nasyon, buong bansa, sa buong mundo, ang Diyos po ang magro-rule sa lahat ng puso ng tao. Sa iyong puso at sa aking puso. Sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang katotohanan po, magro-rule ang Panginoon at sa espiritu po ng katwiran. Sa nalalapit pong pagdating ng Panginoon. Okay? He will come as a judge, standing before the door. But sabi nga, hindi pa naman siya dumarating. At sabi doon, the Lord will accept the praises of all who seek to promote the kingdom of Christ. At makikita natin dito, the Lord will judge the earth to execute fair vengeance on His enemies. And para din po ma-fulfill yung kanyang pangako sa lahat ng tao. So, ang mangyari po dito, saan na tayo ngayon at kailan ang araw na ito? Sabi nga po, ang Diyos at ang Ama lamang po ang nakakaalam. Only God knows kung kailan po darating ang judgment day. For us, let us begin to prepare to meet our God. Kung pinag-uusapan natin that He is yung righteous judge, bakit hindi natin isipin na anong gagawin ko para pagharap ko sa Kanya, ako ay hindi Kanyang husgahan at mapunta sa distraction. Tama po? Kung pinag-uusapan natin ang Kanyang pagiging hukom bilang judge in righteousness and in truth, why not prepare ourselves to meet our God? Paano? Seek the pardon of our sin. Hanapin natin siya, kausapin natin siya, ihingi natin ng tawad ang lahat ng ating pagkakasala. At sabi doon, and let's renew our souls to holiness. Ang Diyos po ay banal. Ang Diyos din po ay mapagmahal. Pero hindi niya po tinatangkilik yung ating mga kasalanan. Hingi tayo ng tawad sa Kanya. And God promised that He will forgive us. And renew ourselves. Our souls to God as the Lord. Lord, gusto ko pong mabuhay ng meron pong kabanalan. And God knows and sees everything. He will forgive us and He will help us para tayo po ay maging banal. Nakukuha niyo po? Okay, praise God. Kuya Jeff Bibar, thank you for watching. We love to see you po. Thank you, Kuya Jeff. Okay. Pangalawa, God will judge the secret things. Even no one else knows yung pong ating deepest secrets. God knows. Sa tingin niyo ba, meron tayong maitatago sa Panginoon? Wala. Alam niya po yung mga binubulong mo sa iyong puso, sa iyong isipan, yung tibok ng puso mo, yung iyong motibo, yung iyong agenda. Alam niya po lahat yun. At sabi, alam din ng Panginoon kung anong klaseng tao ka. Kung anong klaseng tao ka na kung saan ikaw ba ay yung mahilig magtago ng feelings, ng secrets, tago ng secrets. God knows. Bakit? Sinabi po kasi sa Biblia, sa Ecclesiastes 12:14, basahin po natin. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Naniniwala po tayo rito?
Lahat ng ginagawa natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ipagsusulit po natin ito sa Diyos. Naalala ko tuloy, yung luma kong kwento, ewan ko kung natatandaan nyo, um, merong mag-ama, okay? Yung mag-ama, they decided na kumuha ng kamoting kahoy dun sa kabilang bakod. Dahil nga gusto nilang kumain that time, yung tatay, sinama yung anak. Tapos sabi ng tatay, anak, titingin ka sa kaliwa, titingin ka sa kanan, titingin ka sa harap, titingin ka sa likod. Ikot mo yung mata mo ha, para kung meron tao, sasabihan mo ako. Sumagot yung bata, tay, paano po yung sa taas? Nakikita niya po tayo. Nakukuha niyo po. Maybe we were thinking na hindi tayo nakikita ng nasa likod, nasa kaliwa, nasa kanan, sa harap. Pero sa taas po may nakakakita. He knows yung ating pong lahat ng ginagawa, hayag man o lihim, mabuti man o masama, lahat ng ito ay ipagsusulit po natin sa Diyos. Anything under the sun, alam po ng Panginoon. At makikita nga po natin dito na sa ating pong buhay, sa lahat ng ating ginagawa, tandaan natin, God knows. And He will judge us in righteousness and in truth. Pangatlo, maikli lang po yung ating pag-aaral. Kaya kung meron pa kayong mga 15 minutes pa, please stay with us. We love to continue with you po. Okay? Number 3, God will judge all men. Ibig sabihin yung mga lalaki lang? Hindi po. Mapalalaki o mapababae, humankind. Okay? Ang sabi po dun sa 2 Corinthians 5:10, for we must all appear, ikaw at ako, lahat ng tao, before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done while in the body, whether good or bad. Nakikita po ito ng Panginoon. And He will judge us sa lahat po ng ating ginagawa. Mapamabuti man ito o mapamasama, He will judge us. At dito makikita natin mga kapatid, na sa buhay po nating ito, ang tendency po, maraming tao kapag sila ay nakakagawa ng mga sobrang sama, they decided to kill themselves. Okay? At ang nangyayari nga po, katulad ng nangyari kay Judas, nung siya po ay naghudas kay Jesus, instead na humingi po siya ng tawad, okay, ang ginawa niya, hindi niya nakayanan, nagpatiwakal. Tama po? Ganun ang ginawa ni Judas. Pero si Peter po, nung dininay niya si Jesus Christ, 3 beses pa. Hindi niya ginawa yung paghingi ng tawad na kamukha nung yung ginawa ni Judas. But Peter decided to ask God to forgive him. So yung ganun pong klase na pagpapatawad, yung ganun pong klaseng paghingi ng tawad sa Panginoon, ang hinahanap po ng ating Diyos. God will forgive us. Kaya nga po siya namatay para sa iyong kasalanan at sa kasalanan ko. Kaya siya naparito sa lupa upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Mapamananampalataya ka man o hindi mananampalataya, God will judge us. Sa mga mananampalataya, okay, Panginoon po ay magja-judge sa atin according doon po sa evaluation ng ating mga ginawa sa mundong ito. Okay? At sa mga hindi naman po naniniwala kay Jesus, they will be judged according to their deeds and action. At makikita natin dito, mga kapatid, na sa buhay po natin ito, kung tayong lahat ay magsusulit sa Panginoon, bakit hindi na lamang po natin nasain na habang tayo po ay buhay, hanapin natin ang Panginoon. Kung siya ay tayo ay magsusulit sa Kanya,
bakit hindi natin siya lapitan at sabihin natin, Lord, forgive me. Lord, I accept you. Dahil ang Panginoon po sa kanyang pagdating, He will judge all men. Okay? Yan, good evening po, Pastor Jeff Marquez. God bless po. Number 3, sabi doon, sa 2 Peter 3:7, but by His word, the present heavens and earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly people. Alam natin na sa mundong ito, okay, marami pong mga nagtuturo ng Biblia. At marami rin pong mga pagkakataon, they have yung deceptive idea. At sa pagkalat po ng mga maling turo, okay, at karamihan ito ay kasama yung mga ibang mananampalataya. They dispute yung pong pagdating o pagbabalik ng ating Panginoon. At maraming pagkakataon na kung saan sa kanilang pagtuturo ay hindi nababalik ang Panginoon. Okay? At dito, marami rin pong nagtuturo na hindi na rin sila hahatulan sa kanilang mga ginawang kasalanan. Here, in-expose lahat ito ni Peter, sa pagsulat niya nung 2 Peter na libro. Kaya sabi niya, tayong lahat ay i-judge ng Panginoon, even yung mga ungodly people. People who don't believe doon sa judgment na ito. May mga tao kasi at may mga katuruan po na sinasabi na kung ano yung kalagayan mo sa lupa, yun na yung judgment mo. Okay? Kaya hindi pwedeng yung everyday happy. Okay? At dito, hindi rin po ito parang condition of the mind. Tandaan natin that God will judge all men. So makikita natin dito yung issue ng tao, kung sino-sino ba yung i-judge ng ating Ama. Tingnan natin. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 9 to 10. Sino ba yung binabanggit na ungodly men? Sa sinabi ni Pedro doon sa 2 Peter 3 to 7. Ang sabi doon, 3:7, alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas at mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga makasalanan, para sa mga lapastangan sa Diyos at walang hilig sa kabanalan, para sa mamamatay tao at pumapatay ng sariling ama o ina. Ito yung mga kinukonsider na ungodly men. Ang sinabi doon sa verse 10, ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling, at sa mga saksing nagsasabi ng totoo, ng hindi totoo. Ang kautusan ay ibinigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Kaya ingat kapatid sa mga pag-aaral, at the same time may mga false teaching na lumalabas dahil baka dumating sa time na kung saan even us, we deny Christ. At tandaan natin that God will judge all men. At tingnan natin sinabi doon, who are the ungodly men? Sa Jude 4, sabi doon, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. At ito pa po ang sinabi doon sa next verse, upang hatulan silang lahat, paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Ang mga taong ito'y walang kasiyahan, mapamintas, alipin ng kanilang masamang nasa,
mga mayayabang, at sanay na sanay manloko para makuha ang gusto nila. Lahat po, mapabuti o mapasama, o mapag-godly or ungodly men, o yung ungodly people, sabi ngon, huhusgahan sila. Ito pa, sinabi. Tignan natin yung sinabi doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 9. Sa mga huling araw, ang mga taong hindi na maniniwala sa Diyos, sabi doon, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao'y magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Who are those ungodly men? Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan, walang pag-ibig sa Diyos. Sila'y nagkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan ang mga ganyang uri ng mga tao. At doon sa susunod na verse 6 to 9, may ilan sa kanila nagagamit ng panliling lang upang makapasok sa buhay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito'y alipin ng kanilang kasalanan at ng sari-saring pagnanasa. Lahat na'y gustong matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay hindi sila nakakaunawa. At tulad din na Janes at Jambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumalungat din sa katotohanan. Walang silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit, hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat, ano daw? Nakikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya na nangyari kay Janes at Jambres. Lahat po ng tao, mabuti o masama, God will judge. Okay lang po. Tingnan natin. Number 4, at malapit na tayo matapos. God's judgment is for eternity. Basahin natin ang Biblia. If you're going to read Hebrews 6, 1-2, part nun, yung bandang huli, sabi doon, of the doctrine of baptism and of laying of hands, okay, and of resurrections of the dead, and of eternal judgment. Kung tutuloy po natin, sabi doon, lahat daw po, okay, lahat ng mga pagtuturo, lahat ng ating pong mga ginagawa, okay, lahat ng ito, kung ang iyong pananampalataya ay hindi mo naman ginagawa towards God, sabi doon, all of us will be judged as well. So, paano po? Paano mo malalamang ikaw ay i-judge ng ating Diyos? At paano mo malalaman na ikaw ay hindi hahatulan na kung saan you will be distracted? Okay? Or paano mo ikaw ay hahatulan ng Diyos na ikaw ay maliligtas? Ang sinabi po sa Revelation 20 verse 50. And if anyone name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Yung pong judgment, yung eternal judgment, ay isa pong basic principle po ni Kristo. And this will be the time of judgment at the end of the world. Sa mga taong walang ginawa, yung tinatawag nating wicked, wala kang makikitang kabutihan sa kanila, sabi doon, they will be resurrected and they will be judged. Ano yung basis ng judgment? Ang tanong, yung bang pangalan nila ay nakasulat po doon sa tinatawag na Book of Life. Nangangahulugan po, mga kapatid, na ang lahat, ang tao po ay dapat magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. At paano po ito? Sabi doon, if you have eternal life,
your name will be written, nakasulat, maisusulat po sa aklat na ito. Paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ang buhay na walang hanggan po ay, ito po yung matatanggap kapag atin pong tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong ibig sabihin nun? Ito po ba yung magpe-pray ako tapos maliligtas na ako? Hindi lang po yon. Kung hindi, sinasabi dito, tayong lahat ay naligtas hindi dahil tinaas mo yung kamay mo, lumapit ka dun sa altar, or somebody prayed with you or for you. Okay? Ang kaligtasan po talaga ay dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kung ikaw po ay naniniwala that Jesus died for your sin and my sin, that He died and rose again after 3 days, and He will become back again. Siya muling darating. Ang sabi doon sa 2 Corinthians, ano po? Then you will be saved. Hindi ka maliligtas ng pagtaas ng kamay, hindi ka kayang iligtas ng pag-usal mo ng panalangin, kundi ang tanging kaligtasan lang po natin ay yung paniwalaan mo na ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung mabuting balita doon, that He died for you and for me, for your sins and my sins. Nakukuha niyo po, dahil sa ginawa po ni Kristo, tayong lahat ay maliligtas. At yung daw pong pangalan na wala doon sa aklat ng buhay, sila daw po ay itatapon doon sa naglalawang apoy na tinatawag na impyerno. Kaya naman, yung paghahatol po na ito ay walang hanggan. Ibig sabihin, ito po ay mananatili at yung apoy po ay hindi po mamamatay. Ngayon ang tanong, saan mo gustong gugulin ang iyong eternity? Sa langit o sa lupa? Sa impyerno? Gusto mo bang gugulin to na kasama si Jesus o malayo ka kay Jesus at malapit ka dun sa naglalawang apoy? Habang tayo po ay buhay, tayo pong lahat ay magkaroon ng desisyon na nagsasabing pagkatapos po ng kamatayang ito, ako ay hahatulan. At kapag ikaw ay naniwala sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, at darating yung panahon na tayo po ay magtinatawag na you will be judged. And I will show one video po to explain it furthermore. Okay? Kaya nga mga kapatid, makikita natin sa buhay pong ito, tayong lahat ay hahatulan ng Diyos at yung paghahatol na ito ay sa tinatawag nating eternity, kawalang hanggan. Okay? Ngunit sabi nga sa mga taong tumatanggi sa alok na kaligtasan ng Diyos, sabi nga doon, ang kamatayan po ang naghihintay sa kanila. Maraming tao ang nagsasabi na kapag ikaw ay namatay sa mundong ito, tapos na, hindi po. Meron po tayong tinatawag na eternal life. At yung judgment po ng Panginoon is for eternity. Kapag ikaw ay namatay, haharap ka sa Diyos, at sa pagharap mo sa Diyos, hahanapin ang pangalan mo. Nandun ka ba sa book of life? Number 5. And last na point po, God gives confidence on Judgment Day. Paano yung ibig sabihin nun? Sabi dun sa 1 John 4:16 to 17. Okay? Sabi nga po, ang sinumang namumuhay na may pag-ibig sa Diyos, ang Diyos po ay nasa Kanya. In this way, yung pong pagmamahal na ito ang siyang nagkumpleto po sa ating lahat upang tayo po ay mayroong confidence doon sa Judgment Day sa pagharap natin sa Ama because of His love. Sabi doon sa 1 John 4:16 to 17, so we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him. By this is love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment. Because as He is also, so also are we in this world.
ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos at nakikinig sa atin, ngunit ang hindi nakikinig sa atin, sabi nga doon, sila po ay hindi nakakakilala sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya ang sabi ng mga minamahal na kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula po sa Diyos. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kung ganon, sa pagharap natin sa Diyos, paano tayo magkakaroon ng confidence sa Judgment Day? At paano ito makaka-apekto po sa buhay nating lahat? Sabi doon sa next slide, how can we have confidence on Judgment Day? How will the fact of Judgment Day affect your life now? Number one, we can have confidence on Judgment Day by committing and surrendering your life to Jesus. Kung hindi ka pa nagko-commit, kung hindi mo pa sinusuko ang iyong buhay sa Diyos, maybe this is the time for you to commit and to surrender your life to Jesus. Number two, how can we have confidence on Judgment Day? Confess and turn away from your sins. Mga kapatid, ang kasalanan po ay tatlong uri. Yung kasalanan kapag ikaw ay nahuli, kunyari ikaw ay nagnakaw, kaya ang tawag sa iyo ay magnanakaw. Humingi ka ng tawad, patatawarin ka. Meron tinatawag na paulit-ulit na kasalanan. Iniquity. Even po yung paulit-ulit na kasalanan mo, patatawarin ka pa rin ng Panginoon. At kung ikaw ay nagkasalang tahasang pagsuway sa kanyang mga utos, na katulad ng mga binanggit natin kaninang ungodly men, confess and turn away from your sins and receive Jesus is in your life as your Lord and Savior from now on. This is the time when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, when you commit and surrender your life to Jesus. On Judgment Day, you have the confidence. Bakit? Because you receive Jesus in your life as your Savior and Lord from now on. Before I close in prayer, before po na I'll show yung pong mga application question natin, I want you to watch mga 3 minutes video lang po ito for us to be able to see yung tinatawag nating pagkilala natin. I hope this video will help us. Sige po, let's watch this. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh, yeah. I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa. I donated blood every month. And I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next.
My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. All right. I hope that short video helped for us to be able to understand on the last day, on Judgment Day, tayo pong lahat ay huhusgahan ng Panginoon. Pero ang kanyang paghuhusga ay patas, tapat, makatwiran, at makatotohanan. At sa pagharap po natin sa Diyos, tandaan natin, when we accept Jesus Christ as Lord and Savior, when we believe in our hearts what He did on the cross upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan, at the same time na tayo ay naniniwala na sa kanyang ginawa, okay, tayo ay maliligtas, at dahil sa kanyang ginawa at sa kanyang muling pagkabuhay, yung pananampalatayang ito ang magdadala sa iyo na pagharap mo sa Ama. On Judgment Day, the Lord God will see you hindi doon sa dami ng ginawa mong kasalanan. Ngayon pa lang, when we accepted Christ as our Lord and Savior, every time po na tayong lahat ay tinitingnan ng Ama sa mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, sa tuwing nakikita tayo ng Ama, nakikita niya po yung kabutihan, ginawa ni Jesus sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi po tayo nakikita ng Ama na ikaw ay magnanakaw, ikaw ay mahilig sa pornography, ikaw ay sinungaling, ikaw yung mandurukot, ikaw yung lahat na ng uri ng kasamaan. Sa mga taong tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at Pagligtas, ang tingin po ng Ama ay yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Pero si Satanas, pag tayo po ay tiningnan, susumbatan niya pa tayo at palalalain pa po yung tawag kung anumang klaseng kasalanan ang ginawa mo. On Judgment Day, sabi nga, makikita natin that He is the righteous judge. Amen po. Okay, so sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, continue to watch. Yung 6 and 7 po na part ay napakaganda po nito. So application po natin, on your own, you can how you can answer this following question, like, do you now have confidence Judgment Day, and why? How do you see God now as judge? Do you think all His judgments are always right, and why? How does hearing this lesson affect the way you live now? Pangalawa, sabi doon, what about your loved one and friends? Do you think they have confidence on Judgment Day? If not, you can share with them what you have learned today, or invite them to the church, or kahit sa online, share po yung ating link para po mapanood nila. Tandaan natin that God's love them and He desire that they too will come to know Him, will come to know His goodness, will come to know His righteousness, surrender their lives to God and receive Jesus as their Lord and Savior. They too can have confidence on Judgment Day. And we keep on telling this every day, that continue reading your Bible. Okay? Learn
more about God's plan, His promises to His children who are faithfully following Him. As we close, sa mga kapatid na nanonood o manonood pa o nakatunghay, mga kapatid, ang magliligtas po sa atin ay hindi yung pag-attend sa church, hindi yung paggawa ng mabuti, hindi kung ano man ang meron kang fame, power, fortune, pera, ano man. Kundi ang kaligtasan lamang po ay dahil sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Sapat na ito upang ikaw at ako ay maligtas. I will lead on a short prayer and we will close din po. At sa mga gustong patuloy na makaalam o matutunan pa o matuto o may tanong, kindly chat us and we love to hear from you. Let us pray. Heavenly Father, we thank you po sa gabing ito na pinagkaloob mo. Salamat Panginoon sa mga kapatid namin na nakatunghay, nanonood at mga manonood pa po ng video na ito. Naway makatulong po ang aming munting pag-aaral upang maintindihan nila that you, O Lord, the righteous judge. And I pray sa mga kapatid na nagnanais din po na dumating ang panahon hindi mo sila husgahan, bagkus tanggapin mo sila. Sila man pang sa mga kapatid na nagnanais na tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, all you have to do is to ask Jesus on your own. Pray to Him. Ask Him. Believe in Him. Confess your sins. At nakikinig po ang Panginoon. Remember that God can see and knows everything. Nakikita niya ang laman ng iyong puso. Alam niya ang laman ng iyong isip. At alam niya rin kung kailan kanya sasambutin sa panahon na ikaw ay bagsak at nakahandusay sa lusak ng kasalanan. Lord, nakikiisa po kami sa kapatid na ito. Dalangin po namin ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos at mangusap sa kanya. Praying that you may continue to bless ang session na ito at sa mga manonood pa po, pagpalain mo rin sila, Panginoon. Thank you, Lord, for the opportunity to share your word, and thank you, Lord, for your kindness and goodness po towards sa bawat isa. Sa mga kapatid na kasama namin, ibalik mo po ang lakasan na wala sa kanila. At alam namin, Panginoon, sa magandang pagkakataon, hindi po masasayang ang mga oras na nilagak sa pag-aaral po ng iyong salita. Muli, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.